Nagising ako na nakakaramdam ako ng sakit sa lahat ng tamang lugar. Natagpuan ko ang aking sarili sa aking kama, at ang aking baby ay natutulog pa rin ng mahimbing na may ngiti sa kanyang mukha. Hinalikan ko siya sa pisngi, at gumalaw siya ng konti. Inilibot ko ang paningin ko sa buong kwarto, pero wala akong nakitang Hunter. Dali-dali akong bumangon at pumunta sa kusina nang may nakita akong sticky note sa pintuan ng refrigerator. Good morning baby. Got a business call, be right back. Hunter. Pagkatapon ng papel sa bin, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman ngayon. Umalis siya. Hindi man lang niya ako hinintay na magising. Nag-iwan lang siya ng pathetic note. It was a stupid na desisyon. Uli na para magsisi, Olivia, saway ko sa sarili ko. It had been made and done. Nakuha niya ang gusto niya kaya ngayon iniiwan ka na naman niya. Tapos na siya sayo. Narinig kong nagri-ring ang phone ko. Nang tingnan ko ang caller ID, nakita ko ang pangalan ni Jasper. Hi Jasper. Hi Bonnie, how are you doing? How is my adorable nephew? We're great. He is still sleeping though. Pwede mo na ba siyang kuhanan ng picture? I miss you guys so much. Okay, please be safe. I love you. I love you too Bonnie. Tapos in-end na namin yung call. Kinuhanan ko ng picture ang natutulog kong baby at ipinadala ito kay Jasper. Naawa ako sa lahat ng nangyari sa anak ko. Hindi na niya nakita ang kanyang ama noong araw na isinilang siya, at hindi na niya muling makikita ang kanyang ama sa sandaling nagpasya si Hunter na bumalik sa London. Nagring ulit ang phone ko, at kinuha ko iyon sa pag-aakalang follow-up call ni Jasper. Jasper, kumanta ako sa malambing na boses. Baby. Nanigas ako. Tinignan ko kung sino ang tumatawag at galing iyon sa unknown number, pero kilala ko ang boses niya. Nilapit ko ulit ang phone sa tenga ko. Baby, are you there? Nagsalita ulit siya. Hindi ako nagsalita. Nagsisimula ng mamuo ang anger, guilt, at frustration sa aking sistema. Hindi ako nagsalita, pinatay ko na lang ang phone. Nalilito ako sa sarili kong emosyon. Dahan-dahan akong dinadala nito. You ought to not let your guards down. Pero nagawa mo na kagabi. Narinig kong umiiyak ang baby ko. Dali-dali akong pumunta sa kwarto, at nakita ko ang baby ko sa dibdib niya. Pinuhat ko siya at palihim siyang lumapit sa leeg ko. Mama's here, sabi ko sa mahinang tono. While I was breastfeeding him, nakatanggap ako ng tawag sa telepono mula kay Mrs. Chandler na nagpapaalam sa akin na may mga dokumentong nangangailangan ng aking signature ngayon, at humihiling siya kung maaari ba akong lumabas ng ilang minuto ng aking oras para dito. Wala akong klase for the day, pero sinabi ko sa kanya na pupunta ako ng mga 10 a.m. Ginawa ko ang aking morning routine, at dahil wala si Jasper para mag-babysit, napagpasyahan kong dalhin ang aking baby sa school. Minsan dinadala ko siya, at ang aking mga kasamahan ay laging gustong makipaglaro sa kanya. Nakarating kami sa school ng 9:45. May mga estudyanteng nakatingin sa amin, at nakangiti sa aking adorable baby. Siya ay pala kaibigan sa lahat at kadalasan ay inaakit niya ang mga babae. Nagsalita ng mga kasamahan ko sa paghawak at paglalaro sa kanya habang tinatapos ko ang paperwork. Walang tigil ang pagtawa ng baby ko, at parang natutuwa sa atensyon na nakukuha niya. Patuloy na nagriring ang aking telepono at nang tingnan ko ito, may 8 missed calls na mula sa parehong numero. Number niya. Tinignan ko yung text message. Baby, where are you? Your door is closed. Hindi ako nag-abalang sumagot. Ilang minuto pa ay nakarinig ako ng ingay sa labas. Parang may paparating na celebrity at sobrang excited ang crowd. Nakaupo lang ako. Parang papasok ang ingay sa loob ng faculty room, at nang iangat ko ulit ang ulo ko para i-check ang nangyayari. Nakita ko si Hunter James Montemayor sa kanyang glorious 3-piece suit na papasok sa loob ng opisina. Nang makita niya ang aking baby sa mga bisig ni Mrs. Chandler, pinuntahan niya siya. Hinalikan siya ng anak ko sa panga at niyakap niya sa leeg ang kanyang ama. Mukhang nagulat ang mga kasamahan ko sa pagmamahal ng baby ko sa lalaking nasa harapan nila. Nagtataka siguro sila kung bakit hindi nagprotesta o umiyak ang baby ko nung kinuha siya ng stranger. Nagulat ako at napatayo sa upuan. Nahagip ng mata ko si Hunter at humakbang siya papunta sa akin. Napatingin sa amin ang mga tao. Lalong namangha ang mga tao nang hilahin ako ni Hunter sa bewang ko, at hinalikan ako sa labi. I felt both embarrassed and flattered lalo na nang marinig ko ang "oh" mula sa karamihan.
Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Madilim ang kanyang mga mata. Hindi ako sumagot. Nakatingin lang ako sa kanya ng blanko. Are you done here? Tanong niya ulit at tumango lang ako. Take your bag, let's go. Utos niya. Ang madilim niyang tono ay nagdulot ng panginginig sa aking buto. Nakatingin ako sa baby ko na busy sa paglalaro ng tay ng dad niya. Dali-dali kong inayos ang mga gamit ko, at hindi na binitawan ni Hunter ang bewang ko at hinila ako palabas ng opisina habang ang isa niyang kamay ay nakahawak sa anak namin. Ang huling naalala ko ay ang mga hingal mula sa karamihan. Medyo matagal din kaming nasa loob ng sasakyan. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Ang aking baby ay masayang naglalaro sa necktie ng kanyang ama, at tumatalbog sa kanyang kandungan. Saan mo kami dadalhin? Naglakas loob akong magtanong muna. Sa hotel room ko, malalim at madilim ang boses niya. Stop the car, we will going home, galit kong utos. No, I'm taking you with me. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin. Hindi mo ako pag-aari. Alam kong natigilan siya sa sinabi ko, pero wala na akong pakialam sa mararamdaman niya. Olivia, stop being stubborn. Ha, ungol ko. Sa tingin mo kaya mo na naman akong manipulahin. What's wrong with you? Ang kanyang tugon ay nagiging mas mapanganib. Everything is wrong. Sumigaw ako. Ano ang sinasabi mo? Uminto siya saglit. What about last night, baby? Sa tingin mo ba talaga na dahil nagtalik tayo, that makes everything fine now? Wala na akong pakialam kung marinig kami ng bodyguard niya. Bago pa siya makasagot ay sinabihan siya ng driver na nakarating na kami sa hotel. Bumukas ang pinto, at nag-aalangan akong lumabas habang dinadala ng isa sa mga guard ang gamit ko. Inihatid kami sa loob ng hotel na parang kastilyo, and I felt so cheap. Ako ay nakasuot lang ng blue skinny jeans at low neckline t-shirt na nakayakap sa katawan ko. Sobrang out of place ang pakiramdam ko. Nakita ko ang mga babaeng nakasuot ng mag-agarang damit at mga lalaking nakasuot ng corporate suit. Nagdadaldal ang baby ko habang nag-e-enjoy sa panunood ng mga nakasabit na chandelier sa itaas niya. Pumulupot ang braso ni Hunter sa bewang ko at sumakay na kami sa elevator. Pumasok kami sa isang unit na may extravagant ensemble. Nagtataka ako kung magkano ang halaga para kay Hunter para sa ganitong uri ng silid. Inilibot ko ang tingin ko sa kwarto nang marinig ko na umiiyak ang baby ko. Nagsalita ng mahina si Hunter para pakalmahin siya. I'll feed him, sabi ko sa kanya at binuhat ang baby ko. Where is the bedroom? Sundan mo ako, wika niya habang dinadala ang mga gamit ko. Dito siguro siya natutulog. Nakita ko ang nakabukas niyang suitcase sa isang gilid at may mga damit sa cabinet. Umupo ako sa gilid ng kama, at inihiga ang gutom kong baby sa kandungan ko. Hinila ko pataas ang shirt ko, pero nahihirapan akong tanggalin ang bra ko. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Hunter habang nakatayo malapit sa pinto. No, kaya ko. Sagot ko pero itong nasa likod ko ay hindi talaga nakikipagtulungan. Naglabas ako ng isang nakakainis na buntong hininga. Let me. Mabilis siyang naglakad. Mabilis niyang tinanggal ang lock ng bra ko. Ramdam ko ang hininga niya sa leeg ko. Nang malaya na ang aking mga dibdib, ang gutom kong baby ay nagmamadaling hinimas ang aking mga nipples para sa gatas. I was humming a melody at sabay tapik sa legs niya. Nakalimutan kong nakatayo pa pala si Hunter sa harapan namin. He was gazing at breasts tapos tumingin siya sa akin. Umupo siya sa tabi ko at tinatapik niya ng mahina ang mga paa ng baby ko, para makatulog siya. Ilang minuto lang, binitawan ng baby ko ang nipple ko at nakatulog. Ilagay natin siya dito, mahinang wika ni Hunter na ayaw gisingin ang anak. Inaayos niya ang mga unan sa lahat ng gilid ng kama. Pinalitan ko siya ng pajama, at marahang inilagay sa gitna ng king-size bed. Inilagay ko ang baby monitor malapit sa kanya. Handa na ang lunch natin, let's go. Tumango ako. Hinila niya ako ng upuan. Tahimik kaming kumain. Nararamdaman ko ang titig niya sa akin, pero tumanggi ako na salubungin ang mga mata niya. Natapos na ang lunch namin, at pumasok na ang dalawang staff ng hotel para maglinis ng mesa. Dinala niya ako sa sala, at sinadya kong umupo sa isang solong couch para hindi siya makagalaw at umupo sa tabi ko. Via, why do I feel that you are hating me again? Nagsalita siya sa mababang tono. Bakit? Pinaramdam ko ba sa'yo na gusto kita? Via, I already told you I want you back not just because of our son, but I want my wife. You, back. Napaangat siya ng tingin.
You don't have a wife anymore. You made that clear since years ago. Pinipigilan ko ang luha ko. I was wrong. I admit, it was all my fault. Bago pa siya makapagpatuloy, pinutol ko na siya. Ang pag-amin sa iyong mga pagkakamali ay hindi nangangahulugang aayusin nito ang mga bagay sa pagitan natin, mariing sumingit ako. Nga pala, ano ang biglaang pagsulpot? Tanong ko at ngumiti ng mapait. Please, huwag mong sabihin na parang naglalaro lang ako. Mukha siyang frustrated. Hindi ba ikaw? Of course not. Pabawiin kita hanggang sa huling hininga ko. Tumayo ako. Tulad ng sinabi ko, I will give you access to see my son. No. Pinutol niya ako at tumayo para hilahin ako papasok sa katawan niya. Nagsalubong ang mga noo namin at ang lapit ng labi niya sa labi ko. Baby, give me a chance. Just one chance for me to make things right. Let me do this, please. Ramdam na ramdam ko ngayon ang basa ng luha niya. I was asking you the same thing. I begged you. Nakinig ka ba sa akin? Pinigyan mo ba ako ng pagkakataong magsalita para sa sarili ko? Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. No, you threw me out instead. Muntik na akong mapatay sa kalsada. I wanted to kill myself. I have no idea why you divorced me. Why? Why, Hunter? Humihikbi ako sa pagitan ng bawat salita. Mukhang natulala siya sa sinabi ko. Inalis niya ang pagkakahawak niya sa akin. The next thing I saw was him falling his knees and broke down. Bumaba na ako sa king-size bed na ito nang mapansin kong wala na sa tabi ko ang baby ko. Hindi na ako nag-abalang magsuot ng tsinelas at agad na lumabas ng kwarto. Natagpuan ko si Hunter at ang aking baby na nakaupo sa sopa at nanunood ng mga cartoons. Ang aking baby ay bumubulusok at sumipa sa tuwa sa kandungan ng kanyang ama. Kumakanta sila kasama ang mga karakter sa screen. Napabuntong hininga ako at napatitig sa kawalan. Kailangan ng aking anak ang kanyang ama. Hindi ako makasarili na ina para ipagkait sa kanya ang pagkakaroon at pagmamahal ng kanyang ama. Nakatayo ako sa pintuan na malayo sa likuran nila. I was wearing a white long sleeve that had his scent. He must had changed me and put me to bed. Nakita ako ng baby ko, at nagsimula siyang humagikgik at nagsalita. Mama. Lumingon si Hunter at tumingin sa akin. Malungkot ang mga mata niya, pero nakangiti. Naglakad ako papunta sa kanila, at tumayo sa likod ng couch sabay halik sa baby ko, sabay yakap kay Hunter sa likod. Umupo ako sa sofa sa tabi nila. Napansin ko lang na underwear lang ang suot ko, walang bra. Nakalabas ang mga binti ko na ikinahiya ko, pero hinawakan at pinisil ni Hunter ang hita ko. Ipinulupot niya ang mga braso niya sa akin, at hinila ako palapit sa dibdib niya. Wala akong damit na may papalit, sabi ko sa kanya. I got it. He smiled efficiently. Anong oras na? Itinanong ko. It's 9:15. Oh, we should be going. Sabi ko habang mabilis na bumababa sa couch, pero hinila niya pababa ang kaliwang kamay ko. Can you stay here, please? Just for tonight. Oh, okay. Nagdadalawang isip ako, tama ba ito? Salamat baby. Hinalikan niya ang noo ko. Pagkatapos naming maghapunan at magpalit ng damit sa kwarto, nakahiga na kami ngayon sa kama kasama ang aming anak sa pagitan namin. Sumisipa pa siya na parang gustong makipaglaro at mas kiniliti pa siya ng daddy niya. Baby, it's almost midnight. You have to sleep now, mahinang sabi ko. Tumingin sa akin ang baby ko, at hinawakan ang baba ko. Hinalikan niya ako sa gilid ng labi ko at niyakap ako sa leeg. Good boy. Ulalas ng daddy niya. Pinigyan ko siya ng breast milk habang dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata niya para matulog. You are a wonderful mother. Mahinang wika ni Hunter sa masayang tono. Natahimik ako at hindi tumitingin sa kanya. Nagkaroon ako ng mga pagdududa at takot noong dinadala ko pa siya sa aking sinapupunan, sagot ko naman. Paano kung namatay ako, sino ang bubuhay sa kanya? Paano kung maging masamang ina ako? Paano kung hindi siya mabigyan ng sapat? Paano kung... Naramdaman ko ang pagdampi ng mga daliri niya sa labi ko. Salamat. Salamat sa paghatid sa kanya sa mundong ito. Siya ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buhay ko. At nagpapasalamat ako sa iyo. Kitang-kita ko ang luha niya habang nagsasalita siya. Bumangon ako sa kama at pumunta sa gilid niya. Umupo din siya na may pagtatanong na tingin. Naka-white shirt at boxer shorts lang ako. He was trying to get off the bed please, pinigilan ko siya.
Umupo ako sa kandungan niya pakaliwa at ramdam ko na ang umbok niya sa puweten ko. Bigyan mo ako ng oras, sabi ko habang nakatingin siya sa akin ng may pagtataka. Niyakap ko ang sarili ko palapit sa leeg niya. Naaamoy ko siya napaka-passionate, dark, at dangerous na amoy. Namiss ko ito, lalong humigpit ang hawak niya. Pinalot niya ako ng kanyang mga braso na parabang isa akong maliit na bagay na kailangang ligtas na ikulong. Thank you baby. I will never fail you. Never ever again. Yung boses niya parang nagsisimula na siyang sumabog. At ginawa niya. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha niya sa balikat ko. Sobrang init ng katawan niya pati na rin ang katawan ko. Dahan-dahan kong hinila pataas ang shirt niya pero pinigilan niya ang kamay ko, at nakaramdam ako ng disappointment at hiya at the same time. Masyado kang nagmamadali, it's not all sex. Napaisip ako. Remember, I never fuck you. I always make love to you. Sabi niya at hinalikan ako ng malalim. Pinuhat niya ako ng bridal style palabas ng kwarto at sa couch. Ayaw nating magising ang baby natin, ha? Sabi niya habang nakangiti sa akin. Tumango lang ako at nahihiyang ngumiti. Ang sumunod na nalaman namin ay pareho na kaming hubot-hubad, humihingal, at kontento. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.